Maraming legal terms ang naririnig ng publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano ba ang ibig sabihin ng mga yan? Alamin sa UB Explainer. Entries in official record are considered as prima facie evidence. Subpoena duces tecum. Subpoena duces tecum ad testificandum. As a mere obiter dicta or part of the ratio decidendi. We would call ratio decidendi. Ano raw? Ang mga legal term na yan, naririnig po natin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay mga Latin word na madalas gamitin sa mga legal na proseso tulad ng paglilitis. Ano nga bang ibig sabihin ng mga yan? Unahin natin, prima facie. Ang direct translation nito ay at first view o sa unang tingin. Ginagamit ito para sabihing may sapat na ebidensya para suportahan ang isang claim o akusasyon. Obiter dicta. Ito ang tawag sa mga opinyon ng isang hukom o judge tungkol sa kaso, pero hindi nangangahulugang ito na ang desisyon sa hatol. Samantala, ang ratio decidendi naman ang tawag sa rason na nagjo-justify sa hatol ng korte. Ito ang paliwanag ng korte kung paano sila humantong sa kanilang desisyon. Sa paglilitis, may naririnig din tayong dalawang uri ng subpoena. Ang ad testificandum at duces tecum. Kung subpoena duces tecum, kailangan ng ipinasubpoena na individual na magdala ng mga dokumento, gamit, record o iba pang bagay ang hinihingi ng korte. Kapag subpoena ay ad testificandum naman, pinaharap sa korte ang isang individual para magbigay ng testimonya. Ilang buwan pang inaasahan tatakbo ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Marami pang mga terminong posibleng lumabas na hindi pamilyar sa ordinaryong Pilipino. Sabay-sabay natin yang aalamin at ipaliliwanag sa GMA News Explainers. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.